Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo, ngayon po ay araw ng linggo. At huwag natin kalilimutan na magsimba. Of course, mag-iingat po kayo sa labas dahil mainit, magdala lagi ng tubig. No? At kung may electric fan kayo, yung mga uso ngayon, ay kung wala, pamaypay pwede na. At huwag masyadong mag-expose sa araw dahil masyado pong mainit. Magdala ng payong. Well, anyway, pag-usapan natin mga ka-Wonder itong kumakalat na mga masasabi nating balita, chismis o ano man yan. No, pero ito ay pinapatotohanan ng ilang mga, of course, mga personality. Ngayon, mga politiko, yung mga nakita natin lagi sa social media. Na ito raw si former Senator Sonny Trillanes ay papalitan itong si DILG Secretary John Vic Remulla. No, alam naman natin sa mga report ni John Vic, may mga naririnig tayo na medyo na-frustrate yung mga tao kahit nababasa natin sa mga comment na mukhang puro kwento raw at puro forma lang daw si John Vic. Yung halos late daw sila ng 10 minutes yata o 1 oras, mga ganun, bago hindi raw nila nahuli si sino ba to? Si Bato ba yan o si Ang? No, parang almost, no? Mga ganun. Kaya may interview tuloy si Trillanes sa kanya na sinabing bawasan niya muna yung pa-press-con. Mamaya po, play natin yung video na yan. No? Ano ba ang qualification ni Trillanes? No? Sabi nga nila, laki. No? Yung pagpapadala pa lang ni Sentry dyan kay Duterte sa dahig, isa na yan, na tila parang imposible, Kasi for a man like Duterte, who still has the sting, no, para makontrol niya at mapigilan yung pagdakip sa kanya, walang nagawa, no? Kasi nag-workout na pala si Sentry dati noon pa. Wala pa, hindi pa presidente si PBBM, talagang wino-workout niya na, nakikipag-coordinate na siya sa The Hague para dito sa kaso ni Duterte. Ganyan kabagsik yan. At pag sinabi ni Sentry, gagawin ko, gagawin ko. Kaya yun, sabi niya kay Duterte, no? Naalala niyo ba yon? Hindi ako natatakot sa iyo. Sabi niya, hahabulin kita pag wala ka na sa kapangyarihan. Yun mismo ginawa niya. Wala sa kapangyarihan. Ayun, akala ni Duterte, kaya niya. Yung mga sinasabi niyang, sipain niya, habulin niya. Pati yung mga sinagsasabi ni Duterte laban sa dahig, talagang binasa pa dun sa harap ng mga council, ng mga nandudun. Yung mga hukom dyan, basta yung mga staff dyan, kung sino man yung nakaupo dyan, audience, mga judges, binasa mismo kung ano yung mga sinabi ni Duterte at yung video. So, uling-huli siya. No? At pagdating nga doon, nagdadadrama. Nanginginig. Sabi nga ng mga strategists, ng mga ibang mga nababasa natin, na ito'y kanya pong palabas lang. Alibay niya lang yung panginig-nginig. No? Strategist nga, di ba? Kaya yun. Kaya nga minsan, yung kwentong wolf, naalala niyo ba yung wolf? Na sigaw siya ng sigaw, yung batang may lobo. Tapos tatakbo yung mga tutulong sa kanya. Saan? Tapos bigla siyang tatawa. Wala. Mga ilang beses niya ginawa yun hanggang sa huling-huli. Sinabi niya, yung may totoong lobo nang umatake. Sumigaw siya ng sumigaw. Wala nang tumulong sa kanya. No? Kasi minsan ganun no? Kagaya niya itong si Duterte noon, puro siya pangako. At na broken-hearted itong mga mangingisda na nagsabi ano magagawa niya, itatanim niya raw yung flag. Sasabihin niya, nung nanalo siya, ano raw yung election daw yun. Parang kumbaga, parang palabas niya lang, parang ganun mga ka-Wonder. No? Para sa mga taong umaasa, yun ay promised na kanilang pinangahawakan. Tapos, GGAGOhin mo lang. No? Ngayon, balikan natin si Sentry. Panoorin muna natin yung video niya, mga ka-Wonder, kung ano yung sinabi niya rito kay DILG Secretary John Vic. Pwedeng gawin ang DILG para mahanap at mapanagot ang hindi lang si Bato, kundi masyado na maraming fugitive na prominente na talagang hinahanap ng gobyerno. Panay naman ang presko ni Secretary John Vic Remulla na parang alam niya kung nasaan itong mga ito, pero wala namang nangyari.
No? Kaya nga ang advice ko, unsolicited advice is kung bawas-bawasan ni Secretary John B. Remulla yung mga presko niya, magkakaroon siya ng mas maraming panahon para tutukan yung paghahanap dito sa mga fugitives na ito. I seriously doubt the capacity netong taong ito. Maraming pwedeng gawin. So yun mga ka-wonder, sabi ni Sentry na dito kay John Vic, na bawas-bawasan daw umano yung press con. No? Para makafocus siya dun sa kanyang mga ginagawa. Kasi ang dami na raw mga ka-wonder ng mga fugitives from justice. Namely si Atong Ang, si Bato, si Roque, kung sino-sino pa. Na imbis na makatutok daw doon, puro raw pa-press con itong si John Vic Remulla na inaangaan naman natin dahil nakakala natin talagang, kasi ang ano dyan mga ka-wonder, yung output, yung resulta ang tinitignan ng taong bayan. Hindi yung sinasabi nga parang kulang na lang sabihin ni Sentry, puro forma. Ganun. Tapos, galit na puro, wala naman daw, puro kwento lang daw. No, parang bawas-bawasan para makafocus daw sa trabaho. Ngayon, may ugong-ugong mga ka-wonder, may mga balitang kumakalat. No? Na ito raw si Sentry ay mukhang ipapalit diyan kay John Vic Remulla, no? Itong sabi rito, no, may post dito from, I think this is coming from Attorney Jesus Falsis, ano? Sabi dito, former Senator Trillanes, DILG Secretary, quote, pagdating ng Mayo, wow, April, May na. Ayon sa Tweety Bird ni Attorney Jesus Falsis. So yun pala mga ka-wonder. Sabi ng tao, siguro, tignan natin magagawa mo Sentry. Dahil sinasabihan mo si DILG na puro press con. Let us see. We will be your spectator. We will see what you can do. Parang ganun, sabi ng mga tao siguro, no? At ito nga, bakit kaya qualified itong si Sentry? Alam niyo si Sentry ay nagtuturo yan dyan sa UP at Ateneo, no? At alam ko meron itong masters, ano? O background sa mga pag-aaral tungkol sa mga national security or terrorism, kung hindi ako nagkakamali, mga ka-wonder. Ito si Sentry natin, mga ka-wonder. Alam naman natin na dati itong Philippine Navy Military Academy, galing yan ng PMA mismo, no? At naging official yan. If I'm not mistaken, namabot siya sa third yata o second grade o third grade. Yang si Sentry, ano? At kilala yan bilang kritiko ng katiwalian, mga ka-wonder, no? Kaya yan, maganda. Kung maupo yan si Sentry, sumikat siya dahil sa paglantad ng umano'y korupsyon sa gobyerno. No? Alam natin na binabaliktad nga siya at siya napaniwala nga yung tao. That time kasi si Digong ang presidente, tuloy pinagbabash siya. Pinagsisermonan siya ni Enrile at kung sino-sino. Ang pangit tuloy ng imahe ni Sentry noon. No, ultimo tayo, no? Sigurado ako yung iba sa atin talagang nagalit sa kanya noon. Marami naman umamin yan, eh. No, kahit ibang mga content creators, no? Pero it turned out na all along what Sentry was saying, accusing, no, about the Dutertes, no? The allegations about them were all true. No? According to Sentry, na totoo yung mga yan. Kasi nga, hinahamon niya, hindi naman makapalag. Hindi nga, kung may kaso nga siya, demanda siya, wala naman may kaso sa kanya. Ang ginawa na lang, pinagtripan yung kanyang, mutiny, no? Yung kanyang kalayaan doon. Ginawa, hinarang ni Duterte, no? At si Sentry, mga ka-wonder, bukod sa PMA yan, naging official yan ng Navy, yan ay naging senador noong mula 2007 hanggang 19. Ang haba nun, mga ka-wonder, na termino. That experience, no, kasama sa kanyang resume is more than enough. At wait, there's more, mga ka-wonder. No, alam natin na halal siya bilang senador. Hindi siya ina-appoint o pumalit lang dahil sa disqualification ng isang senador. Siya ay hinalal, no? Habang nakakulong. Nakakulong siya habang nakakulong dahil dun sa Oakwood Mutiny case niya. Mutiny po ang term nito kasi ito po'y kasundaluhan na nagrebelde sila dahil nakikita nila yung mga ginagawa ng mga opisyal
nakita niya yung mga sapatos, mga combat boots ng mga kanyang co-military, parang yung paniniwala ay corruption, hindi napupunta ron yung budget. Kaya kumikilo si Sentry. Isa siyang mga kawander, no? Isa siyang ang tawag dito, responsible leader, no, na inaakala natin noon na hindi. No, alam natin yung Oakwood na yan, issue yan, na alam natin na isa siyang leader noon sa Oakwood Mutiny. At actually, yung isa niyang kasama, nakalimutan ko yung pangalan nitong payat na militar, no? Nakasama namin diyan sa isang simbahan na siya nagli-lead na rin, ano. Pero kasama niya yan, mga nakaupo sila sa harap. That time, isa yun at saka si Sentry that time, no. Ito yung ito yung mga nasukob nila. Yung Manila Peninsula Siege na sinasabi, laban sa administrasyon noon, no. No, na hindi lang yan sa militar, laban din yan sa administrasyon noon, no. Ito yung mga qualification ni Sentry, mga kawander, kung bakit nakikitaan siya na qualified, ano. Alam natin yung karanasan niya when it comes to security, no, at militar. Yung national security at saka mga military experience niya, no? Yung mga operations dyan at chain of command, mahalaga yan, mga kawander, bilang experience ng isang disiplinadong militar. At mahalaga ito, mga kawander, no, kung siya ay magiging DILG secretary. Kasi bakit nangangasiwa ito sa mga PNP at local governments? Meaning, he can understand their language. And then, he is a former military, a former senator, at talagang may respeto sa kanya pagdating dyan, no? Kaya siya talaga ang fit pagdating dyan, no? When it comes to mga sinabi nating PNP at saka yung sinasabi nating government, local governments na pangangasiwa dyan, no? At isa pa, yung anti-corruption image ni Sentry, no? Dahil kilala siya bilang matapang na kritiko, itong si Sentry. Matapang niya na kritiko, mga kawander. At of course, yung mga katiwalian dyan na sine-expose niya nga, hindi na yan nawawala sa picture at magpapatuloy yan, mga kawander. Asahan nyo yan, lalo na kapag naging DILG Secretary itong si Trillanes, no? At isa pa dyan, mga kawander, itong investigasyon niya sa mga anomalya noong mga senador pa siya. Alam natin, mga kawander, at tahimik lang yan, pero maraming naipasang bill yan. At yung mga bill niya ay pumapabor sa mga kapwa niya militar din yung iba. No, kinikredit, ginagrab nitong si Duterte daw. Na kundi sa panahon ni Duterte, yung mga DDS ngayon. Palagi lang pinagsasanggalang yan. Kanina may nakausap akong isang DDS na yung ultimo problema sa Middle East, sinisisi pa kay PBBM. Pambihira talaga. Na kung si Duterte yan, sa panahon ni Duterte, hindi yan ganyan. Aba, yung presyo nga ng langis, may interview siya . Kahit daw lusubin siya, kahit anuhin daw siya, wala siyang magawa. Tapos sasabihin nitong mga DDS, kung hindi yung mga narration nitong mga DDS, nakakatawa. Kaya tuloy, ito, pakinggan nyo yung sinabi ni Ray Valera. Huwag kang mag-isip, bobo ka naman. Yan. Huwag ka na raw mag-isip, dahil bobo ka naman. No? Kasi lahat ng lumalabas sa bibig, out of emotion, out of just things na hindi man lang nag-process at umintindi at inintindi yung mga katotohanan na nakikita ngayon. No? At isa pa dyan, yung political experience ni Sentry, no? Bilang senador, may karanasan siya. Saan? Sa paggawa ng mga batas at oversight sa mga ahensya ng gobyerno, mga kawander. Alam niya, no? Lalo na yung mga thesis dyan, yung mga research dyan na isinagawa niya, at yung actual na pagpasa na isa batas yung kanyang mga panukala. Kaya alam na alam ni Sentry yan. At isa pa, mga kawander, leadership in times of crisis. Biruin mo sa gitna ng krisis, like sa panahon ni PBBM, na ang dami-daming krisis. Hindi lang yung krisis na binabanatan siya nitong mga kapwa niya, supposedly tumutulong sa kanya, pero pabigat. Alam nyo na yung tinutukoy natin kung sino, na puro paninira, imbis na tumulong, puro daldal at paninira. Dahil gusto lang makaupo sa pwesto. Huwag nyo iboboto yung ganyan. No? Yung mga DDS na, again, lagi akong nag-appreciate sa inyo, yung mga namulat dahil ginamit nyo isip nyo. Hindi kayo dun parte sa binanggit ni Ray Valera. No? Kaya yung mga ayaw maging parte dyan, ang sinasabi ni Ray Valera, mag-isip-isip na kayo.
No, leadership in times of crisis or in the midst of crisis. Bakit? Pinakita niya yung pagiging decisive niya, no? Personality niya. Kahit controversial, mga ka-wonder, yung mga isyong pambansa na sinasabi nga raw, naging backdoor siya rito sa China. Alam mo, ginagawa siyang fall guy. Yung mga kalokohan ng mga administrasyon noon, parang siya yung sinasabihang fall guy siya. No? Na hindi niya alam, parang pagkakasabi, parang binigyan siya ng karapatan ni Noynoy, no? Na ayusin yung mga problema dyan sa West Philippine Sea. At kung hindi siya nakialam, mukhang nag-escalate pa yung problema. No? At yung mga kritisismo dyan kay Trillanes, alam na natin, bilang balancing pagtatalakay. Baka sabihin, himod puwet kayo kay Ilir Trillanes. Dati galit na galit kayo. Hindi. Tayo again, pagbulok, kinukutya, inuusig, binabash, binabanatan. Pag matuwid, pinupuri, pinasasalamatan. No? Kaya bilang balanse, mga ka-wonder, na talakayan, of course, may history siya ng destabilization, alam na natin. Attempt yan sa Oakwood Mutiny. No, may mga nasabing polarizing siya, no, at maaaring magdulot ng tensyon sa gobyerno. Ibig sabihin ng polarizing, nagkukos siya ng pagbahagi, ng paghihiwalay. Ito naman, mga ka-wonder, is may dahilan. At talaga naman, ang langis ba at saka ang tubig pwede magsama? Ang dilim ba at liwanag pwede magsama? Isa dyan ay mananaig. In fact, sabi nga what is light? What is darkness? Sabi, the absence of light. What about light? Sasabihin na, light is the absence of darkness. No. Kumaga parang ang tinatanggap na principle is, the darkness is the absence of light. No? Yung isang kwarto, sabihin natin, dark yan. Madilim. Dala mo ng ilaw. Ano mangyayari sa kwarto? Liliwanag. No? Yung liwanag, nandiyan dyan. Alisin mo yung liwanag. Anong mangyayari? Dark. Di sasabihin na naman nila, darkness is the absence of light. O sasabihin natin, light is the absence of darkness. Nagkakaroon na ng pagdedebate ngayon. Ano ba talaga ang totoo? No? Naalala nyo yung creation, balikan nyo yung creation, kaso malalim yan, mga ka-wonder. Doctrine yan, originally. No? Originally, when God created everything, the light is already there because the light was coming from His glory. No? And when man sinned, naputo lahat, nagkaroon ng chaos, destruction, and then the light of God was cut. There comes darkness. But the fact is, just darkness is the absence of light. So yun, mga ka-wonder. At yung sinasabi ritong mga polarizing niya, may purpose yun. At hindi siya direktang nag-handle, sabi rito, ng law enforcement agency tulad ng DILG. Yun yung mga binabash sa kanya. No? But I don't think that's enough to disqualify him. Dahil, mga ka-wonder, itong si former Senator Trillanes, the fourth ay nagtuturo, nasa isang eskwelahan na nakafocus siya sa public policy. At governance and bureaucracy. Yan lahat ay in relation dito sa mga pwede niyang hawakan kapag siya ay naging DILG. Lecturer siya dyan sa dyan sa University of the Philippines National College of Public Administration and Governance. Yung sinasabing UP-NCPAG o NCPAG. No? Yan yung kanyang tinuturo. At isa pa, nagtuturo din sa Ateneo yan. Professor of Praxis yan sa Ateneo School of Government, yung sinasabing ASOG, no? Na yan ay mga edge na pwedeng sabihin na dagdag bilang kwalipikado na magturo, no? Yan, alam nyo na from there, mga ka-wonder. At yung tungkol naman kay John Vic, mga ka-wonder, na kasalukuyang DILG, ayaw natin siyang i-bash, hindi na natin sasabihin yung kung ano man record. Ifo-focus lang natin, mga ka-wonder, yung mga dapat niyang hawakan, yung mga fugitive from justice na dapat dinadakip niya na, no? Kaya itong mga nabanggit natin, sila Bato, sila Ang, kung sino-sino pa dyan, mga fugitives na hindi pa rin nadadakip. At sabi nga ni Sentry, na hindi siya capable. No? This man is not capable. Yun ang sabi, diretsa ang sinabi ni Sentry. At isa pa, no, bukod sa hindi raw capable, is panay daw ang papresko ni John Vic na sana bawas-bawasan. At to be fair and honest naman, mga ka-wonder, in fairness dito kay John Vic, no, na hindi naman direktang kasalanan ni DILG yan, no, para sa mga
Ito yung mga dahilan. Ano? Kasi mga operation, mga ka-wonder, it could be operational challenges para sa kanya. No? Kasi mahirap talaga hulihin yung mga high profile. Alam na natin, maraming ways and means yan para tumakas at mga nakikipag-coordinate na tao dyan para tulungan yung mga yan. No? Dahil may mga resources at connection nga yung mga yan. At posibleng iba dyan, mga ka-wonder, ay nasa ibang bansa. Gaya nitong si Atong Ang. No? Tsaka yung sila Roque at kung sino-sino pa. Except dito kay Bato na hindi natin alam kung nandito pa sa Pilipinas. Somewhere daw dyan, nasa Mindanao. No? Nasa malalayang lugar. Kaya medyo mahirap. Pero sabi nga, no, may kasabihan tayo, if there's a will, there's a way. Ay mga sinasabing mga issues dyan, ba't nahirapan? Coordination issues. Yung DILG kasi, policy making sila, no? At supervisory body. Yan yung kanilang trabaho dyan. No? Pero sumasugod din yan. Kasi bakit? Supervisory body. You have to be on site. Parang ganun. Hindi naman all the time, ano? Pero as much as possible, pwede yun mga ganun, ano? Yung mga actual operation kasi ang PNP po ang gumaganap niyan. Nagsusupervise lang, no? Kasi nga policy making body lang ang DILG. Isa pa yung mga political sensitivity, no? Kung yung target ay may impluwensya, medyo hinaharangan yan at na kung ano-ano pang mga barricades, mga hindrances yan, nagiging mas komplikado ang operasyon. At isa pa dyan, mga ka-wonder, yung intelligence gaps, yung kakulangan ng accurate, no, and or timely intelligence. Minsan kasi yung mga information na nag-gather, nabagbago. O minsan, eto yung report. Pagpunta nila, gaya nga na sinabi niya, na late na sila. Kasi minsan yung report late. O kaya minsan, umalis ng maaga yung target. O kaya minsan, nagbago, nagpalit, nakadetect. May mga ganun mga sitwasyon, mga ka-wonder. Kaya malinaw, mga ka-wonder, mahalagang linawin, mga ka-wonder, na walang kumpirmadong opisyal na ulat na nasabing nabigo si Remulla. Pero, dun nga sa nasasabi ng mga tao at nakikita natin na sa report niya sa presscon na nag-fail siya o kaya parami na ng parami yung fugitive from justice ayon kay Sentry ay nakikita ito na parang somehow failure in his part. Dahil bakit? Kino-consider kasi nire-report na almost ganito, late na sila. So parang yun yung nakikita na instead na mag-focus sa presscon, mag-focus sa trabaho. Kumbaga i-double time, hulihin na yan kasi parami na ng parami yung tambak. No, yun yung nakita, kaya binabash siya tuloy. So sa May, ayon sa Tweety Bird ni Attorney Jesus Falsis, mukhang si Sentry na ang papalit, mga ka-wonder. So hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at pa-reaksyonan natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung tungkol kay Sentry na maaring pumalit bilang DILG Secretary kay John Vic Remulla. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.